Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Maraming salamat po sa special number na yan. Lord, I offer my life to you. Isa yan sa mga paborito nating Christian song. Praise God. At purihin ang Panginoon sa hapong ito. Natutuwa po ang bawat isa na nandito ngayon. Amen po ba? Nagagalak tayo sa Panginoon. We honor God and we truly recognize His presence this afternoon. And we also appreciate our praise and worship team. Yung ating oras kanina na nagpuri tayo sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa mga awiting yon. I believe na naitaas natin sa Diyos ang ating pagsamba at papuri. Sa hapong ito ay pag-aaralan po natin yung topic natin ngayon. Ito ay desiring more of God. Sige, tingnan po natin yung topic natin. Ayan. Desiring more of God. At makikita natin yan sa Book of Psalm 27 verse 4. Basahin po natin yung ating talata. Ayan. So, isang talata lang naman po yan, isang verse. At pero napakayaman. Maraming spiritual lesson na makikita natin dito. Okay? So, let us read together. Psalm 27 verse 4. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Desiring more of God. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. At kinikilala namin ang iyong dakilang pangalan at ang iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Maging sa araw na ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, malaya ka pong kumilos sa aming buhay. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Maunawaan namin ang iyong mga salita. Pagpalain mo po kami at mapalakas ang aming pong mga pananampalataya sa iyo sa pamagitan ng iyong mga mensahe. Sa iyo po lahat, O Diyos, ang papuri at pagsamba at ang karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Desiring more of God. Meron po akong tanong po sa inyo. Kagaya ni Ma'am Rachel, mahilig daw po siyang magtanong, di ba, Ma'am Rachel? So meron po tayong dakilang tanong para sa ating lahat. Tingnan natin yung question natin. Yan. What is your greatest desire, mga kapatid? What is your greatest desire? What do you desire the most in your life? Maaaring iba sa inyo, ang mga sagot ay normally, no, pag tinanong natin yan sa mga tao, diba, ang mga tao sa panahon natin ngayon, they are full of desires. Tama ba ako? People are full of desires. People long for success. Gusto ng tao na magtagumpay. Sino ba naman ang gustong mabigo? Diba, kahit nga sa pag-ibig, ayaw nating nabibigo? Oh. Diba? Gusto natin happy ending. Diba? Sa ating mga love life. Tama? So, people long for success. And people long for wealth. Yan, yung kayamanan. By the way, ang wealth, hindi lamang naman ito puro yung pera, mga possessions, kagaya ng bahay at lupa. Ang wealth, kasama din dyan ang health. Diba? Gusto rin natin na healthy tayo. Kasi hindi mo naman mapapakinabangan ang iyong wealth, ang iyong kayamanan, kung ikaw naman ay may sakit. Tama ba ako, mga kapatid? You will not enjoy your wealth if you are unhealthy. And siyempre, ang gusto rin ng tao, yung secured future. Yan. Gusto nating matiyak na may maayos tayong magiging kinabukasan, lalo na sa mga magulang na may mga magandang pangarap para sa kanilang mga anak. Those are common earthly desires. But today, titingnan natin si King David. Look at this, the next slide. I want to focus on King David this afternoon. Sapagkat itong si David, King David,
ay itinuring ng Diyos, itinuring ng Bible, makikita natin yan, the Bible speaks about David as the man after God's own heart. Can you imagine that mga kapatid? Kung hindi niyo po hindi kayo pamilyar sa background ni King David, di ba? Isa siya sa mga anak na lalaki ni Jesse, at he is the youngest. He was the youngest. At shepherd boy. At pero siya po ang pinili ng Diyos na maging kapalit na hari ni King Saul. So King Saul was the first king of Israel, and then si King David ang naging kahalili o ang pumalit kay King Saul as king of Israel. In the beginning, maganda rin yung buhay, maganda yung record ni David, di ba? Pero in the middle of his kingship, nagkaroon din po siya ng kasalanan sa Diyos. Di ba? He committed adultery and murder. Pero kahit na po si King David ay nagkaroon ng kasalanan sa Diyos, tinawag pa rin siya ng Panginoon as the man after God's own heart. Ang tanong po kaya, bakit mga kapatid? Bakit kaya si King David sa kabila ng pagkakaroon niya ng matinding kasalanan? Di ba? Imagine, yung kasalanan niya, hindi biro yung kasalanan niya, hindi ito yung nangupit lang, di ba? Although lahat ng kasalanan ay sa mata ng tao, di ba? Hindi pare-pareho yung tingin natin sa kasalanan. Pero sa harapan ng Diyos, lahat ng kasalanan ay kasalanan. No? Pantay-pantay sa paningin ng Diyos ang lahat ng kasalanan. And imagine, King David committed murder and adultery sa harapan ng Diyos. And yet, God called him as the man after God's own heart. Anong ibig sabihin nun, yung statement na yon? Ibig sabihin, para sa Panginoon, malapit sa puso ng Diyos si Haring David. Bakit kaya malapit sa puso ng Diyos si Haring David? Sapagkat, unang-una sa lahat, si David ay mayroong dakilang pagdanais at iisa lamang ang kanyang greatest desire. And what was King David's greater desire? It is to be in the presence of God. King David's greatest desire is God more than anything else in this world. Ang Diyos ang pinaka-ninanais ng puso na makamtan ni David. Ang Diyos, gusto niyang makasama ang Diyos, gusto niyang makausap ang Diyos, gusto niyang mag-spend ng panahon, ng oras ng kanyang buhay, ng kanyang kalakasan, kapiling ng Diyos. Higit sa ano pa mang bagay sa mundong ito. Tingnan po natin ang 5 bagay na matutuklasan natin doon sa Psalm 27 verse 4. Sige, isa-isahin po natin yan. So the number 1 is the priority of desire. The priority of desire. Ayan. One thing have I desired. Ito yung sinabi ni King David, no, sa Psalm 27 verse 4. Sabi niya sa umpisa, one thing have I desired. Iisa lamang ang nais ko. Iisa lang. It's only one thing. And imagine, David was a king. David was a warrior and a great leader of Israel. Kapag sinabi nating hari, lahat ng bagay meron na sa kanya. Sino pa? Yung mga mayamang tao sa mundong ito. Elon Musk, si Mark Zuckerberg, tama ba yung pronunciation ko? So, ito yung mga tao na pwede nating sabihin, kapantay ni King David ngayon. Ito yung mga tao. Wala nang hahanapin pa kasi nung panahon ni Haring David, lahat ng bagay ay meron na sa kanya. Meron siyang kaharian. Meron siyang mga asawa at mga anak. Marami silang asawa eh. Maraming asawa si Haring David. Marami din siyang mga anak, mga prinsesa, prinsipe. Marami din siyang mga sundalo. At maraming mga kaharian, iba't ibang kaharian ang bumibisita sa kanya
sa kanyang palasyo, sa kanyang kaharian, na nag-o-offer ng mga regalo. Ginto, alahas, marami pang bagay na maganda na pinagkakalob sa kanya. Imagine, kung ikaw si Haring David at ganun ang kalagayan mo sa iyong buhay, ano pa ang hahanapin mo? But David prayed upon God and he said, one thing I have desired. Iisa lamang ang nais ko. At yan ang puso ni David na mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niya na ang lahat ng bagay na mayroon sa kanya ay hindi niya nakamtan dahil sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling abilidad, o sa kanyang sariling katalinuhan, o dahil siya ang hari, kundi lahat ng iyon ay pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Biyaya ng Diyos. He recognized that everything that he had was the source of everything he had is no other than God. Kaya ang Diyos lamang ang kanyang dinidesire. His greatest desire is only one thing, and that is God alone. In Matthew chapter 6, verse 33, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus teaches us to seek first the kingdom of God. At patuloy ito na pinapaalala sa ating lahat, mga kapatid, na sa buhay natin, ang dapat na maging priority ng ating desire ay walang iba kundi ang Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Hanapin natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Seeking God's kingdom, seeking God's righteousness, it means you are putting God as number one priority in your life. Siya ang prioridad mo. Sa mga nag-aaral, maaaring sabihin natin, my priority is my study. Well, that's good. I don't disagree with you. Maganda yan. Priority mo ang pag-aaral mo habang nag-aaral ka, habang estudyante ka pa. Kapag nagtatrabaho ka na, pag employed ka na, meron ka ng nagtatrabaho ka na sa isang kumpanya, then sabihin mo na, my work is my priority. O kaya kapag may pamilya ka na, sabihin mo na, my family is my priority. Walang masama to prioritize all of those things. Pero above all of those things, let us always put God as our number one and top priority. If we want to be blessed by God, kung nais natin na gabayan tayo ng Diyos, kung nais natin na laging nakasubaybay ang Diyos sa ating mga buhay, hindi nagkukulang ang Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, always put God first as our top priority in our lives. Just like David, one thing I have desired, and that is God alone. In number 2, the pursuit of desire. Sabi doon, that will I seek after. Desire alone is not enough. Yung magkaroon ka ng pagnanais o magkaroon ka ng pagnanasa ay hindi po enough yun. Hindi natatapos sa, gusto ko lamang ang Diyos. Gusto kong makasama ang Diyos. Desiring is not enough. David actually pursued the presence of God. Si David hindi po natapos yung kanyang sinasabi na, gusto ko ang Panginoon, gusto kong makasama ang Diyos, nais ko ang Panginoon. Kundi si David ay nagpatuloy. He pursued after God's presence. Hinanap niya ang Panginoon intentionally. Hinanap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Seeking God requires intentional effort. Ang paghahanap sa Panginoon, ang paghahanap sa kalooban ng Panginoon ay intentional effort. Dapat talagang nag-i-effort ka, nagsusumikap ka, gumagawa ka. Hindi mo lang sasabihin na, gusto ko ang Diyos. I want to see God. I want to experience God. That is not enough. You have to find a way to do it. At sa pamamagitan ng how do you do that? Paano nating hahanapin ng Panginoon? No? Makikita natin, mahanap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Our constant prayer and devotion. Sa pamamagitan ng ating tuloy-tuloy na pananalangin, tuloy-tuloy na pagpupuri, pagsamba sa Diyos, at consistent
studying of the Word of God. So yung tatlong bagay na yon ay very important elements kung paano natin hahanapin ang Panginoon. Constant prayer, constant worship, and consistent studying of God's Word. Magkakasama po yung tatlong bagay na yun, no? Para ma-experience natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad sa pagbabasa ng Biblia o inaantok. Samantalang kapag ka nagbababad tayo sa Facebook, inaabot tayo ng 2 oras, 3 oras, minsan pa nga hanggang mapapikit na tayo, naglumuluha-luha na yung mga mata mo, hindi mo pa tinitigilan ang pagsaswipe sa Facebook. Pero pagka nagbabasa ka na ng Biblia, nakakatatlong verse ka pa lang, pumipikit na ang mata mo. Huwag naman po, mga ganon, mga kapatid. Dapat mas masikap tayo sa pagbabasa ng Biblia. Di ba? Kapag nakipagkwentuhan tayo sa ibang tao, masigla tayong nakipagkwentuhan. Pero pag mananalangin na tayo, wala tayong gana o kaya ay tinatamad tayo. Dapat po mas masikap, mas masigla tayo sa pananalangin, mas buhay ang ating spirit when we pray. Kasi hindi tao ang kausap natin. Ang kausap natin ay ang ating manlilikha, ang ating Diyos. So dapat pag nananalangin ka, dapat nandoon yung sigla mo, nandoon yung zeal. Because you are actually talking with God, with your Creator. Amen po ba? And then of course, worship. Yung ating tuloy-tuloy na pagsamba sa Panginoon. And then number 3, let's go to number 3. Sabi diyan, the place of desire. Number 3 tayo, the place of desire. Ang sabi diyan, that I may dwell in the house of the Lord. I may dwell in the house of God. I may dwell in the house of the Lord. David longed for God's house. Not just to visit, but to dwell permanently. Si David, hindi niya lang nais na pumunta lang sa bahay ng Diyos, kundi nais niya rong manahan, nais niyang manirahan sa tahanan ng Panginoon. Anong ibig sabihin doon? This represents a life of constant fellowship with God. Pag sinabi natin, yung statement na yan, that I may dwell in the house of the Lord, David wanted to have a constant fellowship with God in God's presence. Mga kapatid, pagka tayo po ba nandito sa church o yung halimbawa ay araw ng Sunday, gigising tayo ng umaga, nire-ready natin ang ating mga sarili, are you excited to come here? No? Hindi niya na ba kayo makapaghintay? Kayo ba yung kagaya ng mga tao na mayat-maya tinitingnan niyo yung oras, uy, gusto ko na mag-alas 2, I want to go to the church. Amen. Tama, siya Mama Mia. Mag-alas 2 na, I want to go to SCF Church. O kayo ba yung, mag-alas 2 na, bilis ng oras, dito na lang muna ako sa bahay, manonood muna akong TV. Diba? Pero dapat, pagka-araw ng linggo, you are the most excited person because you will go to the house of God. You will go to your church and you will experience the presence of God. Amen po ba? Dapat excited tayo. No? Gabi pa lamang, Sabado pa lamang ng gabi, naka-ready na yung damit natin. Na-plancha na natin yung ating mga isusuot. Kasi magsisimba tayo eh. Ganon tayo. Ganon dapat ang mga anak ng Diyos. Meron tayong desire to be in the presence of God. Just like King David. Praise God. Praise God. So, maging sa New Testament, in 1 Corinthians chapter 6, verse 19, sabi doon, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Dito, pinaalala sa atin ni Apostol Pablo, na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. The presence of God may dwell in our hearts. The presence of God may dwell in our bodies. Kaya, kahit sa ating puso, kahit sa ating sarili, we can experience the presence of God.
We can welcome the presence of God. Dito pumupunta tayo sa simbahan, no? Nandito na-experience natin ang presensya ng Panginoon. At the same time, the presence of God can also be in our hearts. Kaya kahit halimbawa nasa bahay tayo, we can still experience the presence of God. So whether you are in the church or you are at your house or in your home, you can experience the presence of God. Basta't bukas ang ating puso, ang ating isipan sa pagkilos ng Panginoon. Amen po ba? Sa ating mga buhay. Basahin natin next, number 4. Yan. The purpose of desire. Ano ba ang purpose? Bakit ba natin dinidesire ang Panginoon? Bakit ba natin ninanais ang Diyos? No? Ano ba ang purpose ng pagdidesire? Si David, ang sabi niya, to behold the beauty of the Lord. To behold. Makita. To gaze upon. To behold means to gaze upon the beauty of the Lord. The greatest joy of being in God's presence is to see His beauty. To see God's character, God's love, and God's glory. You see, brothers and sisters, when you begin to desire to see God, when you desire to gaze upon His beauty, the more you look upon the face of God through worship, the more you become just like His Son. Let me say that again. Habang ikaw ay nagpapatuloy, hinahanap mong makita mo, gusto mong makita ang kagandahan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw ay tinatransform ng Panginoon to become His Son. To become the image of His Son. Maging kawangis ng ating Panginoon. Maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagsunod, sa kanyang obedience, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa kanyang compassion. God is transforming you to be like His Son. Habang pinagmamasdan natin ang kagandahan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? And then worship is not just about asking God for things. Pupunta tayo sa simbahan, sasamba tayo sa Panginoon, pupurihin natin ang Panginoon. Pero hindi ang pagsamba ay hindi paghingi ng mga bagay na kailangan natin. Sa halip, ang tunay na pagsamba ay makita ang Diyos ng mukhaan. Na nakikita yung karangalan ng Diyos. Pinaparangalan natin ang Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa natin. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang sabi po doon, that as we behold God, as we behold Him, we are being transformed into the likeness of His Son. Then number 5. Number 5, the petition in desire to inquire in His temple. To inquire in His temple. David sought to inquire of the Lord. Ano po ang ibig sabihin nun? Na nag-i-inquire siya sa Panginoon. It means David wanted divine wisdom and guidance. Above everything, imagine, King David, siya na yung hari. Meron siyang mga tao din, mga counselors niya, mga tagapagpayo niya, mga advisors. King's advisor. He was surrounded with so many advisors. No? Counsel. And yet, he did not depend on the human wisdom and guidance. He was still inquiring of the Lord. Patuloy pa rin niyang hinahanap ang guidance ng Diyos sa kanyang buhay. Mga mahal na kapatid, tayo po ba ay kagaya ni Haring David? Do we still seek to inquire in the Lord's temple? Hinahanap ba natin ang gabay ng Diyos? Hinahanap ba natin ang kanyang guidance, ang kanyang patnubay sa ating buhay? Sana, mga mahal na kapatid, nagpapatuloy tayo
sa buhay natin na may pagpapakumbaba at pagsuko, pagpapasakop sa talino ng Diyos, sa kaalaman ng Diyos, sa kanyang gabay sa atin, sa direksyon niya sa atin. Nang sa gayon, sa lahat ng ating gagawin ay hindi po tayo magkakamali. At bilang panghuli, tingnan po natin yung ating conclusion dito. What is your greatest desire today, mga kapatid? What is your greatest desire today? So, I have here at least four things na pwede nating i-consider as we desire God today. Number one, prioritize God in your life. Unahin lagi natin ang Diyos sa ating buhay. No, hindi pangalawa ang Diyos. Mga kapatid, huwag tayong masanay na lagi lang pangalawa ang Diyos. Mga kapatid, yung lang second option lang ang Panginoon. Second choice. Ayaw natin ng second choice lang tayo. Amen po ba? Di ba? Ayaw natin yon. The same thing with God. Gusto ng Panginoon na makita sa ating puso, sa ating buhay, that we are considering Him as our top priority in our lives. Kahit sa ating pagsamba, pagpunta natin ng simbahan, no? Inisip lagi natin, uunahin ko ang Panginoon. There are times na inuuna natin ang ating mga sarili. Inuuna natin ang sanlibutan. Inuuna natin ang trabaho paminsan-minsan. Pero huwag tayong masanay ng gano'n, mga kapatid. Every time na meron tayong pagpipilian, God or life in this world, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Panginoon. Let us always put God as our top priority in our lives. Pangalawa, pursue Him daily through prayer and His Word. Palagi nating hanapin ng Diyos sa pamagitan ng ating daily prayer and consistent studying of the Word of God. Kaya meron tayong prayer set every Wednesday. You are always welcome to join our prayer set every Wednesday. Meron din tayong BTS, Bible Training School. Meron din po tayong Bible Reading Campaign. Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay para sa paglago nating spiritual life. Paglago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Number 3, make His presence your dwelling place. Manatili nawa tayo sa presensya ng Panginoon. And lastly, seek His beauty and wisdom in everything. Hanapin natin ang gabay ng Diyos, ang patnubay ng Diyos sa lahat ng bagay. At pag ginawa natin yan, just like David was considered by God as the man after God's own heart. Pag inuna natin ang Panginoon, hinanap natin ang Diyos ng ating buong puso, our church will be like this. The church after God's own heart. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.